Si King Tut o mas kilala bilang Tutankhamun ay isa sa pinakakilala na Egyptian pharaohs, pero isa rin sa pinakamisteryoso. Ang anak ng pinakamakapangyarihan at pinakakontrobersyal na si Amenhotep IV. Si King Tut ay naupo bilang hari sa pagkamatay ng kanyang ama. Siya ay 9 years old pa lamang noong mga panahon na yun. Isang 9 years old na hindi pa handa para mamuno ng isang malakas na civilization. Kaya ang desisyon pagdating sa political at military ay ginawa ng mga matatanda at ng mga military commanders. Mahirap isipin kung gaano ka-governing itong si King Tut sa loob ng 10 taon hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1323 P4 Common Era. At kung gaano karami ang kanyang desisyon na nagawa sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng lahat. Dahil si Tutankhamun ay mahina ang katawan. Si King Tut ay nagkaroon ng bone disorder, maaari nagkaroon ng club foot, na kailangan niyang gumamit ng tungkod. Ang mga pagsusuri sa DNA ay sinagawa noong 2010 ay pinakita na si King Tut ay nahawaan ng malaria ilang beses sa kanyang maikling buhay. Ito ang pinakalumang genetic disease na patunay ng sakit na natagpuan sa panahon natin ngayon. At siya ay nagkaroon ng malubhang bali ng kanyang thigh bone. Matagal na naging debate kung papaanong namatay itong si King Tut. Ang isang popular na teorya ay maaaring siya ay nilason o hindi naman kaya ay pinatay mula sa isang suntok sa ulo na maaaring ipaliwanag kung bakit siya inilibing at ang kanyang katawan ay hindi naalagaan ng pangangalaga ng isang pharaoh na namatay. Pero ang ibang mga teorya ay iminumungkahi na maaaring siya ay namatay dahil naman sa blood infection o hindi naman kaya ay sa isang aksidente. At sa videong ito, tatalakayin natin kung papaanong ang katawan ni King Tut ay hindi naalagaan ng maayos nung ito ay inilibing. Nang matuklasan ng English archaeologist na si Howard Carter ang libingan ni King Tut noong 1922, kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa boy king na ito. Ang mga archaeologists ng mga panahon na iyon ay walang tamang teknolohiya para malaman kung ano ang nangyari sa batang pharaoh. Pero malinaw na sa simula na ang kanyang libingan ay hindi kamukha ng mga royal tombs. Ang libingan ni King Tutankhamun ay maliit at kulang sa design na inaasahan para sa isang tao na mayroong status. Ito ay dahil si King Tut ay namatay ng bata at hindi inaasahan. Kaya walang libingan na nakahanda para sa kanya. Pero alam mo ba na siya inilibing sa isang libingan na para sa ibang tao? Ang mga eksperto ay naisip na baka ang libingan ay naglalaman ng isang secret chamber na ito ay mukhang maliit pero sa panlabas lamang. Pero ang mga pag-scan at research ay hindi nagpapahayag ng anumang secret chamber. Parang nagkaroon talaga ng pagmamadaling ilibing itong si King Tut at inilagay siya sa isang maliit na libingan dahil wala nang iba pang makakagamit. Ang isa pang palatandaan kung gaano kabilis inilibing ang hari ay dahil sa maraming brown spot na matatagpuan sa mga dingding at sa mga mural paintings. Kamakailan lamang nalaman ng mga scientists na ang mga spot ay resulta ng fungi at byproduct ng bakterya na dulot ng sobrang pagmamadaling plastering at pagpipinta na nagpapahiwatig na ang libingan ay sinelyo bago ang mga pader ay magkaroon ng pagkakataong matuyo, na nagpapahiwatig naman na si King Tut ay inimbalsamo rin ng mas mabilis. Sa loob ng maraming taon, alam ng mga scientists na si King Tut ay may bali sa paa, pero walang tiyak na teorya tungkol sa kung papaano o kailan nangyari ang pinsalang ito. Noong 2013, ang mga scientists mula sa Cranfield Forensic Institute sa UK ay gumawa ng isang virtual autopsy sa katawan ni Tutankhamun para suriin ang kanyang mga pinsala. Napag-alaman na ang batang pharaoh ay mahigit pa sa isang putol na binti. Natagpuan din ng mga researcher ang maraming iba pang mga pinsala, kabilang mga basag na tadyang, isang basag na pelvis at mga durog na organs. Ang uri ng mga pinsalang natatanggap kapag ikaw ay disgrasya sa isang sasakyan o pag bumangga ang sasakyan mo, kaya posibleng ito ay dahil sa isang chariot crash. Maaring nangyari ito nang bumangga sa kanyang isang karwahe, bagamat naniniwala mga eksperto na dapat nakaluhod ito nung natanggap niya ang pinsala. Maaring ito ay resulta ng pagbagsak ng isang kalesa dahil ang hari ay nakasakay din dito. Sa anumang paraan, ang kanyang kamatayan ay hindi inaasahan at ito ay mabilis, na maipapaliwanag din kung bakit siya nilibing ng mabilis at kung bakit wala pang libingan na ginawa para sa kanyang eternal rest. Ipinapaliwanag din ito ang isa pang malaking misteryo, bagamat sinabi ni Howard Carter sa kanyang note mula noong 1922 na ang katawan ay tila nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasunog at maaring mayroong isang makatwirang paliwanag para sa paso at mga marka na ito. Ayon sa mga archaeologists na nagsuri ng mga sample ng laman at puti ni Tutankhamun sa ilalim ng isang microscope noong 2013, ang mummy ay nagpakita ng mga senyales ng pagkasunog,
na humantong naman sa mas marami pang tanong. Noong sinaunang Egypt, ang pag-iimbalsamo ay hindi isang mabilis at madaling trabaho. Kinakailangan ang isang grupo ng mga pari, ang opisyal na mga royal embalmer ng mga panahon na yon, ay kinakailangan ng 70 days para magawa ang mummification para ma-prepare ito sa kabilang buhay. Kasama sa mga hakbang sa proseso ang pag-alis ng mga organs gamit ang ilang partikular na langis at pampalasa. Tinatakpan ng katawan ng natron, ito ay isang uri ng asin para matuyo ang balat at marami pang iba. Ang resulta ay magiging ganap na tuyong katawan na mapapangalagaan ng libu-libong taon. Pero dahil nga sa nagmamadaling inilibing ang bangkay ni King Tut, naniniwala mga eksperto na maaring ang nangyaring proseso ng mummification ay minadali din. Dahil doon, ang mga langis ay hindi pinahintulutan ng sapat na oras para matuyo ito at sa halip na uwi sa pagbababad sa linya na ginamit naman sa pagbabalot sa katawan. Pagkatapos ng ilibing, nagdulot ito ng reaksyon na nagsimula ng apoy na niluto naman ng body temperature na malapit sa 400 degree Fahrenheit. Ay papaliwanag din ito kung bakit walang nakitang puso sa loob ng katawan dahil ito nga ay nasira na ng apoy. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi nagawa ang tamang proseso ng mummification ng isang pharaoh. Pero mabilis na paglibing ay nagresulta sa hindi gaanong pag-aalaga para mapanatili ang katawan o posibleng hindi lang din naghintay ng sapat na oras sa pagitan ng mga dapat gawin. Pero ang nakakapagtaka, bakit nila inilibing ng mas mabilis si Tutankhamen? I mean, considering na pwede nilang ilibing ito sa kahit anong libingan nga katulad nga ng ginawa nila, bakit minadali nila ang mummification? Meron ba silang tinatago o meron silang pinagtatakpan nung mga panahon na yon?